natin ang ating summer break. Ipasisilip namin sa inyo mga tanyag at maging ang mga natatagong tourist destination sa Pilipinas na maaari ninyong pasyalan ngayong tag-araw. Unang-una na po riyan ang Sapang Bato sa paanan ng Bulkang Pinatubo na nasa bahagi ng Pampanga kung saan pwede palang magpaspa. Bukod dyan, marami pang aktibidad ang pwedeng masubukan lalo na sa may hilig sa extreme adventure. Mag-summer break muna tayo sa pagtutok na ito ni Katrina Son. Maratot ko yung pinakupa kong aita. Matapos i-shoot ang kanyang internationally acclaimed film na Manoro, lalo pang napalapit sa puso ni Direk Brillante Mendoza ang mga aita ng Sapang Bato sa paanan ng Mount Pinatubo. Si Jonalyn, ang katutubong aita na bida sa kanyang pelikula. Hindi rin naisip naman ni Jonalyn yon, pero yung ginawa niyang act noon, na nagtuturo siya, nagkaroon ng continuity sa totoong buhay. Kasi meron ng school ngayon, meron ng mga bata doon na tinuturuan at meron ng mga teacher doon. Makalipas ang 5 taon, malaki na ang ipinagbago ng lugar. Jonalyn, kumusta ka na ngayon? Eto, mabuti naman po. Ngayon po kasi... Sino mag-aakala na ang trahedyang nagdulot ng pagkawatak-watak noon ng mga aita at napakaraming iba pa? Ang siya ring magbubuklod at nagbibigay pa ng kabuhayan sa kanila ngayon. Gaya ng hot spring na ito. Ano ba ang temperatura dyan? Nasa 80 degrees yan. Pwede naman dito eh. Kaya, Hindi siya ganong... init pa rin. Saka maganda sa amin. Bali, Yung mainit nga. Wala bang mas lalamig dyan? Medyo mainit talaga siya. Parang pwede ka na magkape gamit tong tubig na to. Ang lahar, nagagamit na rin pang kabuhayan. Ay, kamay sa iyo. Kaya ano mo ginagawa niyo sa katawan? Blood circulation. At kapag ginawang putik ang lahar, Tapos mag-spa, ito naman para mag-close yung pores mo. So ito yung panghuli. salamat po, bye-bye. Bye-bye. Talaga namang perfect destination ito sa mga gustong mag-relax. Pero sa mga naghahanap ng hardcore adventure, marami pang natatagong yaman dito. Wow! Aabot daw ang lalim ng lake na ito ng 229 feet. Pero pag andito ka naman, hindi ka matatakot kasi kumpleto sila sa gear. Bitin pa rin ba sa adventure? At syempre, di makukumpleto ang biyahe sa Pampanga kung di mo matitikman ang mga pagkaing Kapampangan. Masarap yan. Tama-tama lahat. Nag-blend well po. Noong una, akala ko ay dahil sa kanyang pelikula kaya nasabi ni Direk na nakatatak na sa kanyang puso ang Sapang Bato. Ngayon, alam ko na kung bakit. Katrina Son, GMA News. Balikan natin ang nangyaring karahasan sa sukat sa Parañaque kanina. Mga naglalaki ang tipak ng bato, mga molotov bomb at may mga pana pa raw ang mga residente nakipagmatigasan sa mga pulis. Pero ginigiit din ng ilan sa mga naarestong residente. Hindi sila nagsimula ng gulo. Yan ang tinutukan doon live ni Chino Gaston. Chino. Mel, 23 na lalaki, 2 babae at 8 menor de edad o kabuang 33 tao ang naresto ng mga pulis at agad dinala sa Parañaque Police Headquarters dahil umano sa papel nito sa kaguluhan kanina sa Silverio Compound dito nga sa lungsod ng Parañaque. Todo tanggi ang mga narestong residente ng Silverio Compound na pinaniniwalaang kasama sa madugong demolisyon kaninang umaga.
Nauwi sa batuhan ang itinakdang demolisyon matapos makipagbatigasan at manlaban ng mga residente sa mga otoridad. Pero lahat ng mga naaresto, iisang pahayag. Hindi raw sila kasama sa mga nambato. Napadaan lang daw sila sa lugar at napagkamalan lang. Dumaan lang po ako, sir. Tapos pinusasan ba ako, hinila ako pinusasan. Kasi nung nagbabatuhan na po, sir, tumakbo na rin po ako kasi baka matamaan po. Ayun po, sir, nakita, di ko alam kung pulis yung bigla niya akong nawakan tapos pinusasan. Bigla lang akong hinatak at pinalo ko sa ulo. Yun, tinulak ako papunta sa Caltech. Dinala ko, sinama ko sa marami. Pero sigurado raw ang mga pulis. Ang mga naresto raw ay nakita mismo ng mga pulis. Matapos sumailalim sa medical examination, dadalhin at ibibigay sa DSWD ang mga menor de edad. Pero ang iba, tuluyan na raw sasampahan ng reklamo at ikukulong. At sila ihaharap natin sa inquest fiscal bukas ng umaga para itanong natin kung dapat silang arestuhin o hindi for violation of Article 151, resistance or disobedience to police lawful order. Isa sa ilalim naman sa investigasyon ng mga miyembro ng Parañaque SWAT para malaman kung lumabag ang mga ito sa standard operating procedures ng PNP. Lalo pat nakuna ng GMA News ang isang taga-SWAT na ito, nakatutok ang mahaba niyang baril at bumabaril sa kasagsagan ng pambabato ng mga residente. Ipinagbabawal na ng pamunuan ng PNP ang pagwa-warning shot liban na lamang sa iisang kondisyon. Isa raw sa mga rason kung bakit nag-warning shot o napilitang mag-warning shot ang mga pulis ay dahil nalalagay na raw sa alanganin ng kanilang mga buhay. Dahil di lamang mga bato raw ang pinupukol ng mga residente sa kanila, kundi pati na rin mga molotov bombs gaya nito na puno ng gasolina, mga pillbox, pati na rin mga bala ng pana. Bukod sa bote-boteng molotov bombs, bala ng pana at mga paputok na gamit sa pillbox, may 38 caliber shell pa na na-recover ang mga pulis na gamit umano sa sumpak o improvised gun ng mga residente. Ikinalungkot naman ng alkalde ng Parañaque ang nangyaring karahasan. Pero mariin itong itinanggi ang paratang ng mga residente na ipinangako niyang idodonate ang halos 10 hektaryang lupa ng Silverio Compound sa mga residente. Kakausapin muna namin yung mga nakatira doon. O ito, lilipat tayo ha. Dito tayo sa temporary housing. Tingnan nyo muna. Tripping. Ngayon, eventually they have to transfer dahil tatayuan namin. Ngayon, pag-transfer nila, saka namin i-demolish yung bahay nila. Hindi yung nakatira sila doon, saka namin sila i-demolish. Hindi rin daw bigla na pagpapatupad ng demolisyon sa Talipapa. Sa katunayan, may 10 araw na notice na ipinadala ang korte. Ang Talipapa lang din daw ang i-demolish siya na kanina at hindi kasama ang mga kabahayan. Palagay ko, simpleng pagmamatigas. Meron silang agam-agam na akala hindi sila naniniwala sa aming pangako at sulsul ng mga sumasakay. So, yun ang nangyari. Mel, nakuhanan ng GMA News ang mismong pag-surrender ng Parañaque City SWAT ng kanilang mga baril para isailalim sa ballistic examination. Alamin kasi ng mga pulis kung galing nga ba sa mga baril ng SWAT ang bala umanong tumama sa isang residenteng sinasabing namatay matapos tamaan o di umano'y tamaan ng bala sa ulo. Aminado mga pulis na bawal talaga mag-warning shot, pero kailangan rin naman daw dumipensa mga pulis kapag pakiramdam nila'y nalalagay na sa panganib ang kanilang mga buhay. Mel. Hari, nawawag nang maulit ang karahasang yan kung matutuloy ang demolition bukas. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isang tuwa, isang pag-asa. Yan po ang tema ng isang buong araw na puno ng saya at sorpresa. Handog natin para sa mga batang nakikipaglaban sa sakit na cancer. Marami sa kanila ang nakakalbo dahil sa chemotherapy na siyang pangkaraniwang gamutang kanilang pinagdadaanan. Madalas ding naka-surgical mask dahil madali silang mahawahan ng ibang sakit. Sila ang mga batang nakikipaglaban sa cancer. Bilang paggunita sa Cancer in Children Awareness Month, isang masayang children's party ang inihandog sa kanila ng GMA Kapuso Foundation at tahan-tahanan ng East Avenue Medical Center. May storytelling. Sabi ni nanay, umaga ka sa akin ng mahigpit. Mga palaro at sayawan. Masaganang salo-salo at face painting. Si Ivan, 1 taong gulang pa lamang noon nang tamaan ng isang uri ng cancer sa kalamnan.
bumagsak yung mundo ko talaga. Panaiiyak ako. Tapos, syempre, isa din yung pinansyal. Dahil driver lang asawa ko. Tapos, saan kami kukuha ng ganung halaga na hiningi sa amin ng doktor. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa eh. Matapos ang 4 na taon, ang cancer ni Ivan, kanyang napagtagumpayan. Huwag lang silang sumuko. Pagsubok nandyan lang yan. Maraming tumulong sa amin. Marami. Isa na din yung Kapuso Foundation. Ang pagbabago niya ngayon, masigla siya. Game na game siya sa laro. Pinakamaraming kaso ng cancer sa mga bata sa Pilipinas at sa buong mundo, ang leukemia. Ang pumapangalawa dyan ay yung tinatawag nating brain tumor o yung tumor na nanggagaling sa utak. At ang pumapangatlo dyan ay yung tinatawag nating retinoblastoma. Ang East Avenue Medical Center ang natatanging ospital sa buong bansa na may pasilidad para sa mga batang may cancer na nagpapagamot. Ang tahan-tahanan ay isang halfway home para sa mga batang may cancer. Pwede silang manuluyan. Isang bata kasama ng isang magulang ay pwedeng tumuloy ng libre at pati ang 3 meals a day ay pinaprovide natin for free. Sa kabila ng lahat, buo pa rin ang kanilang pag-asang tuluyang gagaling sa cancer. Humahanga ako sa kanila kasi at their very young age, they're like that and they're, alam mo yun, nagpupursige sila para maging okay sila. Natutunan ko ngayon yung mahalin mo buhay mo. Yung ikaw normal, kung normal ka, mahalin mo buhay mo kasi mas marami pang taong mas nahihirapan sa'yo. Ang GMA Kapuso Foundation ay patuloy na sumusuporta sa gamutan ng mga batang may cancer sa pamagitan ng aming Give a Gift Kids Battling Cancer Project. Nagpapasalamat po kami sa aming mga naging katwang sa pagbibigay saya sa mga pediatric cancer patients. Kung nais po ninyo maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan o di kayo maaari din magpadala ng inyong donation sa aming mga bank account at sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o di kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, ang aeroplano na yan na paalis na sana ng airport sa Zamboanga. Ayan, biglang umusok. Dalagitan sa Pangasinan, ginaasa o mano ng mga nakainuman. At bagong silang na sanggol sa bansang China, mas mabigat kaya sa Pilipinong sanggol na halos 6 na kilo ng isinilang. Tututukan natin sila na pagpapatuloy ng 24 oras.